cleared, Mr. Senator. I just want to make clear. Magsiserve lang kayo ng diffusion? May dala ka pang passport? Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Nako. Kasama sa powers yun. If I check with Interpol, so kung today pwedeng ako representative ng Interpol? Para pong hindi yata kasama sa function ko yun. Dito sa video na to, maliliwanagan ho kayo kung bakit takot na takot itong si Boy Kilay na pirmahan yung content nitong si Marcos Lacanilao. Pero bago ho yan, kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Kung bago lang ho kayo dito ha, isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin dyan. No? At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, bago ang lahat ng yan, gusto ko ho munang i-mega love shoutout yung mga kasama natin dito sa PH Update. Dito kay Ma'am Arizayen, dito kay Sir Raymond Federico Picar, dito kay Ma'am Arizayen, dito kay Sir Jordan Cabico, dito kay Sir Joel Arellano. Sir Joel, ha, ngayong week na to ay papadala na yung mga t-shirt. Inipon ko ho muna kasi medyo marami yon para isahan na lang ang padalahan. At sa mga kasama natin, yung mga member natin dito sa PH Update, meron ho akong post sa community. Kung gusto niyo ng gantong t-shirt, ang ganda ng fit nitong kay Pastor Apollo Kibuloy. No? Kung gusto niyo nito, punta lang ho kayo sa community. Meron ho akong post doon. Huwag niyo hong i-post doon sa post natin yung inyong address, wag nyo i-comment doon. Pagka kinoment nyo doon, hindi ko ho kayo papadalhan. I-email nyo ho mga kababayan para sa privacy nyo na rin ho yun. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating paksa. Dito sa video na to. Ay mega love shoutout din ho pala dito kay Ma'am Grace Life ha. Ma'am Grace Life, mega love shoutout. Palakpakan ho muna natin lahat ng talagang napakalupit kung sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Ito, first time mo natin makakita ng ganito. Na yung tipong kinontempt na ang isang resource person, pero dahil nga naman na nakita nyo naman ho siguro kung sino kasama nitong si Marcos Lacanilao, di ba? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw kung sinong katsokarat nitong si Marcos Lacanilao. Ikaw Cheese, serbadora ka lang ni Lisa. Tagadala ka lang ng champagne. Hindi ka pala uubra dito kay Marcos Lacanilao. Kaya ho pala mga kababayan, hindi pinirmahan itong si Chis Escudero. Meron ho siyang hanas. Kasi kagabi, biglang lumabas yung balita na hindi pinirmahan ni Chis Escudero kaya agarang pinakawalan itong si Marcos Lacanilao. Pero ito hong maliwanag sa nangyaring hearing kahapon diyan sa Senado. Ang maliwanag dito, nagsisinungaling itong si Marcos Lacanilao at talagang actually, wala na silang itinatago eh. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw para kumbaga ika nga on the record na lang yung pag-uusap na yon. Para pagka sa mga susunod na panahon, pagka napag-usapan itong mga ganitong klaseng issue, meron tayong babalikan na video nitong mga walang yung opisyal ni Marcos Jr. na to. Lalo na yung si Torre, naku, binaon na ho niya ang kanyang sarili dyan sa nangyaring hearing na yan. Ang dami na ho niyang binanggit na kung saan pagka kinasuhan siya sa mga susunod na panahon, wala na hong lusot. Yaang pisot na yan. At ito, ang sabi nitong si Boy Kilay, ang waiter ni Lisa, ha? Ito sabi niya, in order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order. Anong show cause order? Gago ka ba? Anong show cause order pinagsasabihin tong ogag na to? Ha? Noong kay Agent Morales, nakita ko yung post ni Pambansang Dalaga. Ha? Noong kay Agent Morales, wala pang pirma-pirma. Diretsong detention facility na siya kagad. Pero dito kay Marcos Lacanilao, dahil katsokarat nitong si Lisa Araneta Marcos to, hindi nyo ho pinirmahan. Bagkos, pinagpapaliwanag nyo, show cause order. Today, for Ambassador Lacanilao to explain within 5 days why he should not be cited in contempt. Ganun ho bang pagsasite in contempt? Alam ko, merong rules na sinusunod yan. At itama nyo ako kung mali ako ha. Alam ko, bago kayo ma-cite in contempt, meron kayong lalabaging rules dyan sa Senado o House of Representatives. Tama, mali? Nagsisinungaling ka, nag-i-evade ka, o di ka sumipot sa pagdinig. Yun ang mga pagbabasihan para makontempt kayo. Tama, mali?
Ikaw Boy Kilay, linoloko mo kami. Kasi pagka kayo, ganito yan ganito ginagawa ng mga ogag na yan di ba? Okay, iko-contempt kita base dito sa rules, sa House Rules number ganito ganyan, ikaw linabag mo to, kaya dapat makontempt ka. Tama mali? Ngayon, kung pinagpapaliwanag mo itong si Marcos Lacanilaw kung bakit hindi siya dapat makontempt sa loob ng 5 araw, inisyuhan nyo siya ng show cause order, itapon nyo na yung mga rules nyo dyan sa Senado, mga gunggong pala kayo Diba? Mga mesaltik pala kayo dyan Bakit ba kayo magro-rules? Bakit ba kayo magkaka-rules? Base sa kung paano mag-contempt, kung pagpapaliwanagin din pala ng Senate President, tanga ka ba, chis? Diba? Nakakagalit to Diba? Kasi yung sariling rules nila, linalabag nila para mapalusutan yung mga katsokrat ng mga amo nila. Ikaw, Chis, sumusobra na yung mga kagaguhan mo sa totoo lang sa Senado. Sumusobra na mga kagaguhan mo. Meron kayong rules na sinusunod sa pagpapakontempt ng mga resource person at hindi basta-basta mag-contempt hanggat walang nalalabag yung mga resource person doon sa mga rules nyo sa Senado. Tama mali. Ganon yung ginagawa nila. Di ba nga? Si Paduano nga, di ba? Para hindi sila mapulaan. Okay. Si resource person ganito ganyan, linabag niya yung rules natin doon sa pagsisinungaling. Kaya, I cite you in contempt. Ganon. Hindi yung porket kaibigan niya ni Lisa Araneta Marcos, papaandaran mo kami ng 5 days pagpapaliwanagin nyo, show cause order niyo siya. Be cited in contempt as requested by Sen. Amy Marcos. I shall decide on whether or not to cite his arrest, detention only therefore. Siraulo ka talaga, no, Chis? Wala ka na sa hearing, hindi mo na nakita kung paano gaguhin nitong si Marcos Lacanilaw, ang committee ni Amy Marcos, tapos sasabihin mo, ikaw pa magdidesisyon. Lokohan na ito, mga kababayan. Lokohan na ito. Sabihin nyo kung mali ako. Kung tama kayo, wala naman ng problema. Ito base lang sa pagsubaybay natin sa mga nakalipas na hearing dyan sa Senado at House of Representatives. Meron kayong rules. Kaya kung hindi nyo susundin yung rules nyo, sunugin nyo na lang yung rules nyo. From now on, meron ng bagong kung paano mag-cite in contempt. Una, isa-cite in contempt ka. Ngayon, palalabasin ka, pagpapaliwanagin ka ni Senate President kung bakit hindi ka ma-cite in contempt. Nakakagalit Kasi kabalbalan itong ginagawa nila na to. Sa totoo lang, kabalbalan ito. Ganito tayo gaguhin ng administrasyon ni Marcos Jr. Dahil nga naman waiter ni Lisa Araneta Marcos yang si Boy Kilay, ganun-ganun na lang pati ganun-ganun na lang tayo gaguhin itong mga walang hiyang to. Pasensya na sa ating pagsasalita kasi nakakainit ng ulo kung naiintindihan nyo kung anong klaseng panggagago ang ginagawa nitong mga siraulo na to. Di ba? Ganun Sariling rules nila, hindi nila susundin para mapalusutan yung mga kaibigan ng mga kaibigan nila dyan sa mga hearing na yan. Tanong ko, sige, anong nangyari diyan kay Kumar? Di ba? Di ba? Hindi siya dumalo ni isang hearing sa pagdinig nito si Senator Bato de la Rosa. Alam ko, na yan hindi pa terminated yung hearing na yan. Ituloy nyo yung hearing na yan, Senator Bato, kung ako sa'yo. Tuloy mo yung hearing na yan. Yung sa droga-droga, dyan sa Senado. Ituloy mo yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Imbestigahan nyo lahat ng krimen ngayon na konektado ang illegal na droga. Ganyan kay Senate President nyo, ginagago rules nyo. Ano pa ang meron ng ating mga institusyon, ang sakay ng pamahalaan kung sariling rules na dapat sundin para maayos ang lahat, hindi nila sinusunod. Ayun na nga, mga kababayan. Ayoko na sa'yo, Chis. Naaasiwa na ako sa pagmumukha mo. Ayan Lisa Araneta Marcos Lacanilaw, siya yung na-cite in contempt. Ngayon naiintindihan nyo na kung bakit hindi makagalaw na maigi. Ito ang si Boy Kilay. Ng rules yan. Tapon nyo, sunugin nyo yung rules nyo na yan. Walang kwenta. Gago nyong sambayan ng Pilipino Huwag ganon. Pag may rules, sundin nyo. Ngayon kung wala kayong balak na sundin yung rules na yan,
Na magagawa namin. Ito lang magagawa namin. Ipapakita namin kung gaano kayo kasi... Para kayong may nakakapigong kayo. Ang ano nyo. Kung pwede lang kayong anuhin. Diba? Kung pwede lang kayong konyatin, kokonyatin. No, kung pwede lang silang ano ba kung ako yung ama ni Cheese? Ako ama ni Cheese? Cheese, halika nga dito. Ano tong post na to? Kung ako ama ni Cheese, babatukan ko talaga yan. Ngayon, magkakaroon ng president na pagka ikaw ay malapit sa presidente, malapit kay Lisa, o hindi ka, ika nga medyo untouchable ka, iso-showcase order ka muna bago pirmahan ang iyong, yan pala due process. Due process yan. Ganyan na due process. Diba? Walang rules na sinusunod. Hindi naman nag-cite in contempt si Senator Bato, si Senator Amy, o kung sino man nag-cite in contempt dyan kay Lacanlaw. Meron silang pinagbasihan. Ngayon, hindi ko alam kung ano pinagbasihang rules nitong si Boy Kilay. Visit na Boy Kilay niya. Dito tayo, tuloy natin yung kahapon. Sagutan ho ito. Ito yung maliwanag pa sa sigat ng araw na talaga sinungaling yan si Marcos Lacanlaw. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Laban lang, alamin natin ang katotohanan. Bumalik tayo sa PCTC. Nabanggit po ninyo, Executive Director, na sangkatutak ang pinadalan mo ng kopya nitong diffusion order, ano? Nitong CPNP, PNP natin, NBI, BI, DOJ. Pinadalan rin ba ninyo yung Special Envoy on Transnational Crime? Hindi po siya nasa pinadalang ko. Si Ambassador Lacanlaw, hindi niya Hindi, wala po siyang natanggap to. Ano ba ang papel ng Special Envoy? Wala siya pero nandun siya. Hindi siya kasama doon sa pinadalhan ng diffusion order pero nandun si Marcos Lacanlaw. Disentimano nandun siya pero hindi niya alam kung dinala sa Competent Judicial Authority itong si Competent Judicial Authority, itong si Tatay Digong. Hindi ho niya alam pero hindi siya pinadala ng diffusion pero nandun siya. Boy sa transnational crime. Very familiar po kami sa PCTC kasi yung batas niyan na kami ang nag-akda. Ang tanong ko lamang, ano ba ang papel ng Special Envoy? Ang Kasi special dati envoy tayo po din natin, Special the Envoy. good ambassador is a representative of our country in several international fora representing the interest of the Philippines. He has, to a certain extent, diplomatic stature and can Ambassador nga ang titulo po ninyo. Totoo po yun. Ambassador ka rin nung Special Envoy kayo? Nung araw po, nung araw. General Alcantara. Opo. Ambassador rin po Opo. ang Nung araw po ay ako'y ambassador din at concurrent in charge of PCTC. Kasi ang pagkaintindi ko, hiwalay yung Magkahiwalay Special po, Envoy. magkahiwalay. Hindi siya directly under PCTC, tama po ba? Ang special envoy po ay nakakatulong sa akin dahil nababawasan po yung trabaho ko to represent our country. Para hindi ka biyahe ng biyahe. Medyo totoo po yun, totoo yun. Okay, so Ambassador, hindi kasi namin masyadong kabisado yung posisyon ninyo. Saan ang opisina ninyo? Madam Chair, ang office ho namin, the same with the PCTC, same building ho kami. Paliwanag ko lang ho ng short yung opisina din ho namin. Ang Special Envoy ho for Transnational Crime, ang Philippine Center of Transnational Crime, which is the Interpol NCV Manila, sila po yung aming secretariat at yung operational partner. So may opisina po kayo? Wala? Meron po, nasa taas po. Ilan ang kami sa- tauhan nyo? If I'm not mistaken, around Ayan, para makita nyo kung kamukha nga ba nitong si Marcos Lacanlaw, yung yung mga nandiyan sa katabi nito si Lisa. 15. And then kasama Ganyan ninyo eh. sa pag-representar sa Pilipinas sa iba't ibang lugar? Opo. So kung hindi sa ilalim ng PCTC ang Special Envoy, aling department kayo? sorry, Madam Chair. Hindi naman kayo PCTC, so aling department kayo? DFA? Hindi po. Ang Ambassador offer, kasi eh. ang amin pong opisina, OSETC and PCTC,
are all under the Office of the President. Pero hiwalay kasi hindi naman kayo under the PCTC, ano? Hindi po. Ang PCTC po ang aming secretariat. Sila po yung operational arm namin. What are the functions? Like you said earlier, you represent the Philippines in different fora, is that correct? Yes, ma'am. I see. What is the role that you actually played in the arrest of PRRD and his transport to The Hague? Anong papel po ninyo doon? Kasi lumalabas yung pangalan ninyo sa resibo at yung pag-turnover. Opo, Staff, ipakita yan. lamang. Ito, yung transfer of custody, surrender and transfer, andyan po. At kayo po ang nakapirma, at alam ito ni Secretary Senator Cayetano. Bakit kayo ang nakapirma? Opo. Ano po yung papel ninyo ron? Ganito po yan. Ma'am, I was there to oversee the smooth arrest of the former president. Now, So, nandun kayo sa Villamor? makikita niyo naman po dun sa mga videos na lumabas. Hindi ko po maalala kasi hindi ko kilala yung mga taong Opo. doon. Ngayon, doon naman po Madam sa... Chair, excuse me, Madam Chair. Senator Bato, please. Since we naging function ng Special Envoy, yung pag-oversee ng operations, ng pag-aresto. Kasi, I'm sure, Special Envoy ka, trabaho mo is outside. Envoy ka doon para mag-represent. Pero when Hindi it po, comes to operational matters, kailan naging hindi trabaho mo yung pag-oversee ng operations? hindi po ako nag-oversee ng operations. Yun lang kung sitwasyon dahil ang PCTC ay ang aming Secretariat and Operational Arm. Not even the PCTC, I suppose. Because PCTC is, sila lang nagkukontrol ng NCB. Yes, Diba? opo. O sila nagkukontrol ng Secretariat. Opo. Pero Sila po yung Secretariat namin. Pagdating sa Interpol, halimbawa, ganito, meron tayong General Assembly ng Interpol. Sino nag-head of delegation? PCTC. PCTC? PCTC. Ikaw, General Marvin, hindi ka pa ba nag-attend ng National yung General Assembly ng Interpol? Sir, umattend po last year po. Last year. Opo. So, sino yung head of delegation? Ang nandun po si General Alcantara pong kasama po namin. Because when I was the Chief PNP, lahat ng ang head of delegation yung Chief PNP. Tapos, head of delegation ng ibang bansa, yung uniform talaga na police agency ng kanilang lugar. Kaya yun yung alam ko ha. Kasi yung PCTC naman is NCB lang ito. Sila yung NCB. Pero pag when you say police agency, Chief PNP talaga ang head niya, di ba? At nagkakaroon ng General Assembly, kayo ang nandun, di ba? Actually, sir, dun sa ibang country, sir, ang police lang ang isa ng pong law enforcement nila. So, usually the head is the chief ng national police nila. But in our country, we have so many law enforcement agencies coming from the NBI, the Philippine National Police, of course, ang kasama po namin Kaya nga, kasi makita mo, di ba? Pag Interpol General Assembly, hawak kamayan lahat ng mga chief ng puro Anong Interpol? Sinisa lang katapat niyan. diplomado yan eh. Puro mga chief ng police agency nila, di ba? Kaya nakakagulat sa dinami-dami ng police agency na sinabihan ni General Alcantara sa NBI, si Chief PNP, sabi rin ni General Torre, bakit biglang civilian at hindi kasali sa law enforcement ang nag-oversee? Ano po ba ang ibig sabihin ng oversee? Ma'am, kasi nga ang PCTC is our partner, our secretariat. I was there to oversee lang the PCTC, which is Oversee them? which is the Interpol and CB Manila. Madam Chair. Teka muna, nalilito ako, di ba, nandun ka? Bakit alam mo nang itatangay sa ibang bansa? Hindi po. Anong ginagawa mo doon? Na-serve na, nabigay na yung kopya sa lahat. Anong ginagawa mo doon? Anong ginabangan mo? I was there to assist the executive director, ma'am. Was the executive director in Villamor? Naroon po ako. I was in the plane and I was in the
250 in Villamor. Even without a red notice, nandun na kayo, nag-aabang na. I had a red diffusion po. Yes, but the diffusion, we have copy. already said ad infinitum that this is not an arrest warrant, di ba? Yes, Paliwanag na yun. Ikaw tama po yun, nagpaliwanag tama po. eh. O di, We had the red diffusion. I had to carry it. request for information lang, di ba? Hindi po. Ang red diffusion po is a request, is an international request for international cooperation or an alert. Ang red notice po ay ganon, ang diffusion po ay ganon din, pareho lang Okay po. na, diffusion na. Diffusion, red notice, bisa lang, wala nang problema. Itong si Sir, pinipilitan niya eh. O pares lang yan. Diffusion, red notice, walang problema. Magagawa namin, yan yung naratibo nyo eh. Pare-pareso yan. Request na makipag-cooperate yung partner country o kung ano pa man dyan sa ano na yan. Pero hindi yung red notice, o mamaya lipad ka na kagad. Hindi ganon. Hindi ganon. Meron pa ring dapat due process, at yung due process para kay Tatay Digong hindi nila sinunod. Kahit anong gawin nyo, sir, isa rin kayo sumablay dyan. Isa kayo sa mga nagpakasangkapan para maganap itong isa sa mga pinakamatinding bangungot na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa pwede natin sabihin, matindi, nangyaring kahihiyan dito sa bansa na to. Kumbaga, pinagtawanan tayo na sa buong mundo. Hindi lang ho yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, buong mundo. Ang maliwanag ho dito, mga kababayan, ang daming gago sa gobyerno. Ganun nga. Kaya nga, Yung diffusion po is resorted to if there is urgency, importance, element of time, kaya po nagiging diffusion. hindi, ang liwanag naman, action to be taken, locate lang eh. Locate lang and possibly arrest with a view to extradition. So, mahaba pang proseso. Ma'am, can I clarify? Yes, si Senator. Pa-clarify lang, factual lang, Ambassador Lacanlao. So, you were there to oversee. Ito si Cayetano. Ako dito bilibo ako dito sa na to, sa totoo lang. Yung nito, itong taba ng utak na to. Hindi yan makikipagtalo sa iyo. Hindi siya makikipagtalo sa iyo, pero sigurado matitiklo ka niya. Yes, When you say there, you were in Villamor. the airport, the airport. Then, did you accompany them on the plane? Yes, Yes. Mr. Senator. And then, did you stay in the Netherlands? Yes, I stayed there for 2 days. Okay, and hindi mo alam na dadalhin siya doon? Hindi po, can I make a clarification? That time, Pwede ko lang itanong, isang hirit lang. Wala ka sa listahan na binigay ni General Alcantara yung mga nabigyan ng diffusion notice, ano? Wala ka dun sa listahan ng NBI, Chief PNP, wala ka dun sa listahan. Paano man nalaman? I was informed informally by Executive Director. Informally hindi formally. Informally, yung tipong, oy, Lacanilaw, hawak na nila si Digong. Samahan mo sila doon. O baka sabi ganito ni Coca sa kanya, nitong si Frog sa kanya, nitong si Butod sa kanya. Hello my dear. Ready na si Digong, lipad na kayo. Alam mo naman, I'm very New York. Di ba baka ginanon siya? Kaya mabilis pa sa alas 4 kahit wala naman siyang doon. Kumbaga, kahit wala ka doon, sabagay, kailangan ho siya doon eh. Walang magre-representa sa Pilipinas. Yan ho, yung ginawang pagpirma-pirma niyang sila Lacanilaw, parang ho niya, representa ho niya ang sambayan ng Pilipino. Ika nga, doon sa ginawa niya na yun. Doon sa mga checklist na ipinakita nila dyan sa hiya. Alcantara. Informally. Apo. So you were also there informally? You had no formal function at the Villamor or the airport sites? I was there to oversee, ma'am, lang the PCTC. Hanggang PCTC lang po ako. Yun lang po yung ating... Can I clarify that? Yes. So, sabi mo kanina, you were there to oversee. I'll clarify what oversee means. But sabi mo, hindi mo alam na dadalhin siya sa Hague. Pero yet, sumakay ka ng aeroplano, sumama ka, you stayed in the Hague 2 days. Yes. And sabi mo, hindi ka alis, nandun ka lang. Okay, can I Yes, explain, yes. Mr. Senator? That time ho kasi,
members or the staff of the Interpol NCV Manila, wala hong available na mga kasamahan natin doon na may passport na ready. So, Mr. Senator, I just want to make clear. Magsiserve lang kayo ng diffusion, may dala ka pang passport. Kumbira ito nga, itong si Senator Amy Marcos. Oh. Kaya nga naman, ikaw naman Lacanilaw. Oh. O pakinggan nyo ho yung kanyang ano. May dalang passport, may dalang maleta. Pagsaservo siya ng diffusion notice. Pambira. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Ay, hindi po. Hindi So, po. kasi sabi mo lang yung iba walang passport, ikaw lang yung may passport, may visa, Opo. kaya alam mo na itatangay sa ibang Hindi po. bansa. Yung passport po, nasa sasakyan ko lang parati eh. Yun ang dahilan. Kayo naman. Lagi, yung passport ko, lagi lang nasa sasakyan yan. Ganon yun eh. Ganon yun. Wala naman ho sa aparador, sa tokador, o sa kung saan malinalagay yan, sa cabinet yung hindi. Passport laging nasa sasakyan. Tandaan nyo ho yan para pagka nakarnap sa sakyan nyo, wala na rin kayo passport. Bilib ako sa iyo, sir. Pagka basag bintana gang, di ba? Yun ang nagbabasag tapos kinukuha laman ng sakyan. Ganun mo gawin nyo, gayahin nyo itong sila Lacanilaw. Lagay nyo lang yung passport nyo sa sakyan. Para pagka binasag yung salamin nyo, kinuha yung mga gamit nyo, tangay pati passport nyo. The best ho yan. Ika nga nila yung best practice. Diba? Yung ginagawa nila Lacanilaw na yan. So, kagagaling ko lang po kasi ng Geneva. Kakauwi ko lang ho ng Geneva that time. So, kaya ho, Oh, yan ho yung ano niya. Galing Geneva. Oh, yung passport ko nasa sakyan. Oh, nagkataon nasa sakyan, wala silang visa passport. Ako na lumipad. yung passport ko, nasa sasakyan ko lang. Hindi pa ho ako Okay. nakakapag-unload. Okay. I was gonna ask that then. Di pa doon. Ang tanong kanino mo i-unload? Dito ba? Dito sa kasama mo. Ibig sabihin, bago ko siya sumakay ng aeroplano, sobrang loaded ho siya. Ano ba yung ano mo kargada mo, Brad? Ano ba kargada mo? Oy, Lacanilaw, ano ba kargada mo? Na kung hindi mo alam na dadalhin doon pero sumama kayo sa 2 days tapos may passport ka but nasa kotse mo passport, okay. But you volunteered to accompany why? To accompany the former president. Because kailangan, what was the reason? Sabi mo, yung mga kasamahan mo walang passport. Hindi po, wala po akong sinabing kasamahan ko walang passport. Ang wala pong passport that time, yung mga PCTC Okay. members, ma'am, na Okay. supposed to be sasama din that time. Wala hong silang available noon. So were you appointed representative of the PCTC? yes. Were you appointed representative of the Interpol in the Philippines? That time I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC, Your Honor. So can on that day, Yes, sir. so buuin natin ha, kayo lang mga militar at polis nakakaintindi ng 3-4 na letra eh. Yung Philippine Center for Transnational Crime. Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Nako. Kasama sa powers yun. If I check with Interpol, so kung today pwedeng ako representative ng Interpol? Para pong hindi yata kasama sa function ko yun. Yon ang problema. Nilaglag ka nitong si brother. Diba? Yon ang problema natin dito, Marcos Lacanilaw. In-appoint ka ng PCTC. O si Lisa nag-appoint sa'yo. Well, kakasabi lang ni Ambassador, kayo daw nag-appoint sa... O nga, dyan pa lang eh. Strike 1 na sila Lacanilaw dyan. Nagsinungaling na siya dyan eh. Di ba? Nagsinungaling na siya dyan. Sinabi niya PCTC ang nag-appoint sa kanya. O sinasabi ng PCTC, hindi siya in-appoint. Baka ito nag-appoint sa'yo, Brad. Baka yan ang nag-appoint. sa kanya. Kung sabi niya. Sinungaling. So, but you're saying it's not... Maintindihan. So, hindi nyo po... No. Kasi he is a competent authority. Dapat sabi nitong si ni Amy, Lacanilaw, strike 1 ka na. Diyan pa lang sinungaling ka na sa amin. 'Di ba? Hindi. Hindi yan. Kailangan pa ng
kailangan pa siyang i-show cause order. Yan. Kailangan pa siyang i-show cause nito. Hindi siya nagsinungaling. Hindi nagsisinungaling yan sila Kanilaw. Ano yan? Santo yan ni Lisa. Santo ni Lisa. Yeah, no, you're under oath, sir. You're Did under- you or did you not appoint him as The court ambassador representative? is a competent authority to represent us. But you did not appoint him. Hindi question if he's a Ito ang appointing competent. authority. Hindi You're pa not appointing appointing, authority. okay. Klaro po yun. Executive Order 265, saan sa buong executive order na nagtatakda na magkaroon ng special envoy, sinasabi na meron kang papel para mag-oversee. Wala kasi akong mabasa Hindi po. katulad ni Senator Cayetano eh. Madam Chair, yun nga po yung relasyon ho namin ng OSETC and PCTC, sila yung aming Secretariat and Eh, Operational. sekretarya lang ninyo, siya pang appointing ninyo. Hindi po, Parang ang hindi- gulo. hindi po. Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po, clear ko lang ho. Kasi that time, wala hong available na members ng PCTC anang may passport noon. So, kaya ho sinabi ko kanina, I volunteered para ho i-accompany Nag-volunteer ka o inutusan ka ni Lisa? Umaming ka, Brad. Huwag mo kaming lokohin dito. Nag-volunteer ka o inutusan ka ni Lisa? Walang iya ka, ha? Akala mo makakaisa ka dito sa isa na to. Hindi ka makakaisa dito, Brad. Ngayon mo sagutin. Nag-volunteer ka o inutusan ka ni Lisa? Informal na nga yung pagpunta mo, wala ka naman talagang official duty diyan, kumbaga naki-issue. Yun ang right term, naki-isyoso ka lang, nakichismis ka lang diyan sa lugar na yan. Oh, ngayon, sino nag-utos sa'yo? Sino nag-appoint sa'yo? Si Lisa o yan si PCTC? ang former president in behalf of the PCTC. Okay, ma'am, can I clarify? I'm not going into the supervision, your appointment as special envoy because depende sa presidente, pwedeng iba. Di ba? Kahit presidential advisor, if the president has special advisor on justice, then it's between the president, Secretary Remulla, etc. Ang focus ko doon sa ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes, ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So, sino nag-appoint sa'yo bilang representative ng Interpol? Nirepresent ko po ang PCTC. What may I clarify? Yeah, go ahead, sir. Senator. Kasi traditionally, ang executive director is also the envoy. Ngayon, pinaghiwalay po yung posisyon. Yung ginawa po ng Malacanang, hiniwalay po yung posisyon ng special envoy at ng executive director. Pero dati po, isa lang yan. Yeah. But lihis doon, Sec, sabi kasi ni Ambassador, siya daw ang representative ng Interpol that day ng Yung Pilipinas. pagpaalis mo pagpunta mo ng The Hague, siya po yung representative talaga ng Interpol. Kasi siya lang po yung may connection sa PCTC. But I was asking, who appointed him representative of Interpol? Ano ho yan? Kasama ho yan sa kanya appointment. But he said before that day, hindi siya ang representative ng Interpol. Pero ano ito kasi yung overseeing function niya, oversight function, kasi parang may oversight po siya sa Yan na, tuloy-tuloy lang. Nauutal-utal ka na, Brad. PCTC. I think that they took it from there na siya rin po yung responsible sa the PCTC. Wala rin sa executive Kasi nga order. ho yan eh. Sabi ko nga, magkasama ho dati ang posisyon na executive director tsaka envoy. Si General Alcantara used to be the special envoy and executive director. And then the representative ng Interpol. Oh, Interpol. And exercising oversight powers. Bago lang yun. Hindi, dati ho isang tao lang nga eh. Wala eh. Wala Ginawa na sa ho dalawa. Executive Order 265. Parang above and beyond na sa... Yeah, special ho yan. Ma'am, just to point, the executive has the so power when to do that. when you signed dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol NCB Manila representative. Your Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Nako. Interpol. Kasi po nung that time, Yari. yung Sige representative lang, lusot lang ng lusot. Lusot lang ng lusot, Brad. Ngayon, sige, okay lang yan. Gawin, sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin. Pero darating ang oras. Ika nga akala nyo, pag lumipas yung mga ilang taon, naku, Marcos Lacanilaw.
Markado ka, isa ka sa mga markado sa sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo ho yung pagmumukha na yan para sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Saan nyo man makasalubong yan. I-congratulate nyo dahil talagang BFF po yan, Elisa. Ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung, Yeah, so- yung government. So, Sir, but it are you a was- college graduate? yes, sir. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put, so pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ako o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako, hindi ako papagalitan ng asawa ko kung hindi ko i-cross out, lalagay. Bugbog sarado yan si Senator Alan dito kay Ma'am Lani, di ba? Lani ba pangalan na? O, di ba? Mayayari. ko doon na ano. Diba, so wag tayong magpilosopohan dito. So, why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request Pagkapagod na kayo, kahit ano na lang, pirmahan nyo. Ganun ho ngayon uso eh. Pagkapagod na kayo, kung ano na lang pwedeng pirmahan dyan. ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president eh. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We are all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na... Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Isa lang. Di pwedeng dalawa. Ano ka kasi bro triplikara ka eh. Kudrado bungo eh, no? Kudrado eh, tatlo yung ano niya. Hindi lang siya PCTC ambassador. Napakarami ho niyang muka. Napakarami ho niyang sombrero. Pambihira Interpol na- NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba eh. Isa sinungaling, po, isa totoo. Yun ang clear ho sa ICC. Pwede ko linawin lang. Hindi, siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya eh. Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. Yeah. No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabihin mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Di ba? So, kung ang sabihin natin, listo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, ano unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Di ba? So, kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyong number 8, which is, was he brought, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo.
Lahat ito hindi totoo? Hindi po. Kasi pagod na po kayo? Hindi po. Kung maaari ho, Yung yung mga karapatan ng isang tao, meron hong time limit yan dito sa administrasyon na to. Pagka naabutan nyo, medyo hindi maganda gising nitong si Torre o niya sinalakan lao, pagka medyo pagod na sila, doon na matatapos ang human rights. So, awang Pilipino. explain ko. Okay. Una, yung tinatanong niyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So, medyo wala hong internet that time. So, yung yan ho yung sinulat nila. Yun naman ang sinagot ko. So, after few minutes, nag-request ako ng internet na print. Binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So, sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Ganon. So, yun yung papel mo doon. Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan Wala na mong po. papel? Wala na po, ma'am. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas. Madam Chair. Yes, Senator Bato, nagugulat lang ako na speechless ako. Dineliver ninyo sa ICC pero hindi ninyo alam? Paano hindi ninyo Hindi po, alam? alam po namin, ma'am, regarding dun sa ICC. Ang hindi ko po, balikan ko po yung unang pag-uusap, kaya hindi alam. Nung unang pagdating sa airport, totally wala po akong alam nung pagdating ko sa airport. Naiya. Sa NAIA. Opo. Madam Chair. Yes, Senator Bato. Pwede malaman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy sa national crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know. Paano hindi mo alam, samantalang nandun ka sa airport na hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano? Bakit hindi mo alam? Hindi po. Yung number 8 po, that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certificate. Tigil. Kay Lisa ka magpaliwanag. Tigilan mo na yan, Marcos Lacanilaw. Kung sa porsyento ka magpaliwanag, hindi ganun. Kay Lisa ka magpaliwanag. From Department of Justice. Yung certification, I-share nyo kayo share nyo kay ang pangalan to, kay Chichi Escudero. Di ko tayo abogado pero base sa mga nakita natin, marami hong nangyayaring kababalaghan ngayon sa ating pamahalaan. Lalo na dyan sa Senado at House of Representatives. Makikita ho ba natin yung mga kababalaghan na yan dyan sa Supreme Court sa mga susunod na panahon? Hindi ho natin alam. Ang malinaw ho dito, itong dalawang sangay ng pamahalaan na to, hindi na ho nagtatrabaho para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Nagtatrabaho na ho sila kung ano ang ikabubuti ng kanilang mga politika. dumating pa ng March 12 eh. Hindi po, na dumating po on the same day, mga 10 minutes. Pwede niyo pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin, March 12 ang nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung date lang po, siguro kasi that was March 11. Pero yung... Date, time, and location. Opo. Yung certification ho na yon, na-send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, na paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. So, ibig sabihin, Pilipino. Husgadong Pilipino, tama ba? Judicial Authority. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know eh.
Ayun po, yun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. Paano hindi mo alam? Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing dunat no? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Ma'am, that time na nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the competent National Judicial Authority. Ang Yo, sinabi mo, Hindi abogado. Ay, Marcos Lacanlaw. Magpaliwanag ka kay Lisa. hindi mo alam. So, yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa Oo. pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Ano? Ito ho yan. Ito. Kailan dumating yung Dapat ito. DOJ certification? On the same day po, nung nasa aeroplano kami. Before? Iyan po, after po ng sign, kasi hindi ho December makapasok. 12 ha, ang nakadate. Parang nagugulat ako. March. Opo. Nataranta ako, nagugulat. Hindi po ma'am, nagugulat ako. Madam Chair, pumasok po yung certification on the same day. Medyo nagkaroon lang. Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano mo natanggap? Excuse me, yung nagko-coach, nahihirapan po kami. Ma'am, I think the best person to answer that would be Abogado po the kayo. person who issued the certification is here. Yes, I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification of March 12. Is that correct? That is correct, Madam Chair. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapos ng ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Iboto ho natin ang ating mga kandidato sa PDP laban. Ayan ho ang ating, nandyan ho sila sa baba. Pag nakita nyo ho pangalan, ika nga, rekta na ho tayo dito sa mga kandidato nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalin ho natin na Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.